Ito po, mayroon po tayo ditong repair na Kevlar Aeon 12 HP mga bossing. Kung naka-experience na kayo nito, yung meron naman siyang power na ganyan. Tapos yung display niya wala po siya, tapos hindi madetect ng ng Bluetooth. Unang i-check nyo po mga bossing yung yung power supply niya. Voltage reading po para doon sa mga nagsisimula pa lang diyan. I-repair na kagaya natin. Nagsisimula rin naman pa lang ako pagre-repair ng ganito. Pero share ko na lang mga boss para magka-idea kayo. Voltage checking po kailangan talaga pag ganito yung mga troubleshoot natin. Meron po yung dito po siya. Galing yan dun sa main power supply 12 volts mga boss, yan siya. Papunta dito. Then itong dalawa na ito papunta na dito sa kanyang mixer. Bale yung main supply yung i-check natin. Kaya natin i-check yung main supply niya kasi nga wala siyang display dito. Dapat meron siyang display dito kasi naka-direct dito yung supply na galing dito. Yung 12 volts pupunta dito po. Then check kayo ng kung may voltahe dito sa kanyang capacitor sa main power supply. Sa atin nag-check tayo dito sa 25 volts na yan. 470 meron naman siyang 12 volts. Tapos lumipat dito sa kabila 3.5. So mababa siya, dapat 5 volts siya. Yung supply ng ating IC 5 volts po kasi yan dito. Marami pong susuplayan yung 5 volts natin pati dito sa kanyang salpakan ng SD card na yan. 5 volts po yan pati dito. Kailangan niya talaga ng 5 volts. Then yung 3.5 para dito sa kanyang sa ilaw papunta dun Tapos yung sa switch mababa na yung mga voltahe kailangan dun. Then pag meron naman siyang pumapasok dito na 12 volts, i-convert niya po kasi yan sa 5 volts. Then yung 5 volts i-convert niya sa 3.5. So ito yung check po natin mga bossing. Merong regulator yan itong 7805. Input niyan 12 volts, paglabas niyan 5 volts mga bossing papunta dito sa capacitor niya. May 12 volts na 1000 UF na yan. Sana kanina chinik natin yan kanina, meron siyang pumapasok dito na na 12 volts sa amin filter capacitor. Kaso nga lang pagpunta niya dito bagsak na siya. 220 dapat yung value niyan, kaso nga lang pinalitan natin ng 222 kasi wala tayong mahanap na 220. Mulang tayo dito sa spare natin na ito. Tapos itong isa, ewan ko kung ano yung nakalagay dyan. Nung chinik kasi natin yan kanina, wala na, nahulog na pala. At siya yung sumalo sa voltahe, kaya nasunog yung kanyang pagkakahinang. Siguro, nawala. Kaya nawala siya, kasi nga nag-corrosion yung mga paa niyan. Pinalitan na lang natin ng yan mga bossing 4R7. Pero pwede naman, i-directan nyo na lang yan na wire papunta dito sa input para yung 12 volts direkta na po dito sa kanyang 7805. Okay lang yun mga bossing, meron naman tong regulator. Wala nang problema. Pero mas maganda lagyan nyo pa rin ng ng resistor. 'Di ba pag sinaksak nyo ganyan, hindi siya mabibigla ba pumasok yung 12 volts. Para hindi magugulat tong kanyang regulator, kaya kailangan natin ng resistor. Kahit mababang value lang ipalit nyo, okay lang yun mga boss. So yung chinik natin siya at nilagay yung kanyang resistor na pinalit natin. Pagka open natin, okay na siya mga boss. Mayroon na siyang display. Yun. So munti ka na tayong umorder ng ganitong module. Medyo pricey pa naman to kasi nga Kevlar siya. Buti nilang sinuyod natin ng isa-isa. Tiyaga lang talagang paghahanap mga bossing yung mga nito, mga problema, yung mga malilit na kuto kung saan yung sira niya. The best talaga, marunong kayo mag voltage checking. Susundan nyo talaga kung saan yung naputol na linya, kung saan siya hindi tumuloy yung power supply. At yun, nahuli naman natin yung kanyang problema. Okay na siya mga bossing, titisting na lang natin siya. Pero kung goods naman mga bossing, kompleto yung mga voltahe, may 5 volts, 3.5, 12 volts at iba pa. Ibig sabihin palitin na tong kanyang display na yan. Voltage checking po kayo dyan kagaya dito sa VDD tapos VSS. Check natin yan kung may pumapasok na supply dyan. Kung may pumapasok na supply po dyan, ibig sabihin dito na talaga sa display yung sira. At siya nga po pala mga bossing, kung talagang hindi nyo na ma-repair ito at saka kung wala kayong mahanap na bilhan ng module nito mga bossing, ito po mga bossing pwede po yung pang remedyo. Ito yung gagamitin natin dyan. Kukonek lang po natin yan dito. Bali pala ito mga bossing Bluetooth connection siya. Susuplayan pa rin natin siya ng 5 volts dito. Yan. Kailangan nyo lang dyan ng charger ng cellphone. Ito sample natin para magsabihin nyo naglolo ko lang ako. Ito meron po siyang dito Bluetooth. Ito po siya MX
Connect nyo lang po yan na ganyan, then yun, pwede na kayo magpa-play ng music nyo dyan mga boss. Alert. Maximum volume detected. This track is not safe for weak speakers. Maintain distance.